Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Aray. Masakit na rin ba ang ulo nyo, mga kasardinas, mga babayan? Makakita ka ba ng presidente? Sasabihin niya sa inyo, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tuloy. My God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub mo na. Wala eh. Diba? Bago dapat yung bagyo, nakaredy na. Amang Alright. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli nagbabalik si Boy Sardinas, ang driver ng Banateros. Okay, so na-miss nyo ba ako? Medyo matagal-tagal akong nawala. No? Nagpunta ako ng Europe. Kumain ako ng sausage. So ayan mga babayan, magandang araw, magandang gabi. No? At ay mag-ingat kayo. At lalong sa mga kababayan natin nandyan sa Bicol. At alam nyo naman, lubog na sila. Lubog na, pati ang bubong nila. My goodness. Alright, kung hindi ka pa nakasubscribe, hindi ka pa nakalike sa video natin, mag-like and subscribe na kayo mga ka-idol. Alright, so nababalik ang driver ng Banateros. So meron tayong pag-uusapan ngayon, panibagong reaction mga sardinas, no? Simulan na natin to. At alam nyo ba mga kasardinas, no? Merong sinabi si Tatang Digong kay BBM. May sinabi siya, ano ba 'yon? Hindi daw dapat naging presidente itong si BBM dahil hindi alam ang kanyang ginagawa, no? Pakamot-kamot na lang sa ulo. Pabuga-buga na lang ng hininga. At hindi niya alam na bumabagyo na at nilulubog na ang ating mga kababayan sa Bicol. Woo! My goodness! Sabi pagka na lang daw wala na yung bagyo at saka na lang daw tutulungan yung mga kababayan natin na mga naghihirap na ngayon, wala nang makain. Woo! Ano ba? Sabi ko sa inyo nanalo lang yan dahil kay Tatang Digong Kung hindi naman sinabing Tatang Digong, hindi ko maiboboto yan di ba mga kababayan? Ito, panoorin natin. Umpisahan natin itong ating reaction video, mga kababayan, no? Ay, nako. So, support nyo po si Boy Sardinas, mga ka-idol, no? Isang reactionist, no? Kasama natin si Tol J. Guevara at sila Idol Banatbay, sila Boss Dada at yung pa mga iba na ating mga kasamahan. Alright. So, mga kasardinas, ito, simulan na natin to. Nakakagigil, manggigigil kayo. Ay, nako. So, dire-diretso na yung ating pagre-reaction magmula ngayon. At sana susupport nyo yung ating mga video. At yung mga ibang bumabanat na alam nyo naman, no? Ako babanat dun. No? Nagpaalam na ako kay Tol J. Guevara. Pero, sunod-sunurin natin. Okay, simulan natin mga kasardinas. Kapag talaga mahina, tiyak na walang magagawa. Ngayon naniniwala na raw ang maraming Pilipino sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte kung sa... Naniniwala na kayo, mga kasardinas. Naniniwala na kayo, ha? Naniniwala na. Ay, nasan ba? Hindi ko pala. Ayan siya na kayo. Hindi pala nakalaga. Saan ba? Ayan, panoorin nyo. Ayan. Kala ko napindot na, pasensya na kayo. Hindi pa ako marunong Sige, simulan natin ulit. Ayan. Para mapanood nyo. Conference ito. Sinabi niyang hindi marunong maging Pangulo si President Bongbong Marcos dahil kahit ang mga sariling gabinete nito tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasasabi at bakit napapakamot pa sa kanyang kukote.
Oo, tingnan nyo ha. Huwag kayong kikilos ng masama. Ha? Nakikita nyo yan si BBM, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ay magbubuntong hininga. Magbubuntong hininga at mapapakamot sa ulo na tila bang may kuto. Sige, tuloy. Maraming netizen ang halos hindi makapaniwala sa naging responde ni President Bongbong Marcos kung saan inamin nito na mukhang hindi raw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi raw humuhupa ang baha. Kaya't kahit mga hindi Bicolano ay napapatanong kung sabi ko sa inyo hanggat hindi humuhupa ho ang bagyo, hindi po sila tutulong sa ating mga babayan, no? Kung si Tatang Digong yan, alam nyo, parating pa lang ang bagyo, hindi pa humuhuni ang hangin na napakalakas, ay nandyan na ang nakaalalay nating mga enforcer or mga tawag doon, yung mga tagapangalaga na tutulong sa ating mga babayan na masalanta sa lugar nila. Ganon! Ganon! ano raw ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon ang problema ng mga tao na minsan na raw di umanong niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano raw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magawang umisip ng paraan para saklolohan ang nalulunod nating mga kababayan? Hindi na nga raw nagtataka ang maraming Pilipino kung bakit hindi nakasagot sa tanong ng media si BBM kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa naging pahayag ni VP Sara nang tawagin itong hindi marunong maging presidente. Tulad ng kanyang asawa, tila tumakbo rin sa media ang First Lady na si Liza Araneta-Marcos. Boom! Alam nyo kasi mga kababayan, pagkakilala, siyempre tatay niya, yun talaga magaling yun, di ba? Mga kasardinas, mga babayan. Kaso hindi naman na. Kita nyo, hindi alam na may bagyo sa Bicol. Hindi alam na binabaha na ang Bicol. Hindi alam na wala nang makain ng mga taga Bicol. Ay, nako. Ano sabi ng mga ibang mga kababayan natin? Nagsisisi na sila. Ay, nako. Tuloy natin. Hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa mga naging pahayag ni VP Sara. Ito raw ba ang bagong Pilipinas na kanilang ipinagmamalaki sa mga tao kung saan sa panahong bumabagyo, hindi raw sila maasahan ng maraming Pilipino. Talagang mapapakamot raw sa kokote. Sige, sa tawa kayo. Ang sarap tumawa, no? Nakita niyo naman, ulit natin niya. Ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walsahan ng maraming Pilipino. Talagang mapapakamot raw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam. Talagang mapapakamot raw sa ilang ipinagmamalaki sa mga tao kung saan sa panahong bumabagyo, hindi raw sila maasahan ng maraming Pilipino. Talagang mapapakamot raw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam na gawin, kundi ang mag-party-party. Eka nga. Party. Party people, party people, party. Ano? So yung mga kababayan natin, di nalalaman nyo na ngayon na hindi dapat maging Pangulo si BBM. Sige, sabi nyo kasi pag sikat, magaling. Pag dating Pangulo na magaling na rin ang anak. Sisi na kayo. Ulit, ano ba natin? Diretso boy, diretso. Nga, sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, talagang mapapadasal na lamang ang maraming Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Dahil bukod sa mga napapaligiran ang gobyerno ng mga talamak na buhaya, tilang magkakanya-kanya ang maraming Pilipino para sila ay masalba sa
Ang sakit sa bangs, no? Oh, sige, ganun ka pa. Ganun ka pa. Ha! Eh, ang inaatupag nyo dyan, puro kayo mga hearing yan. Pagbanat kay Vice President Sara na Duterte Ipagpaliban nyo muna yan. Unahin nyo muna yung mga babae natin ng mga nalulunod na. Puro kayo hearing, puro kayo nalang mga paninira. O tapos ngayon, mga kababayan, lumalabas na ang problema sa Pilipinas. Meron bang presidente na sabihan ka na pag humupa na ang baha, saka tayo pupunta doon? Paano kung ilang araw pa na bago humupa ang bagyo? Wala nang makain ng ibang mga kababayan natin doon. Ito, tuturuan ko kayo. Alam nyo dapat, di ba, nalalaman natin na parating ang bagyo. Pagka parating na ang bagyo at alam nyo malakas, mag-ready na kayo ng mga bigas na pang full pack, yung pamigay. Yung mga pang rescue boat na dapat ay nakahanda na, full tank na. Hindi yung hindi nyo alam. Kahit siguro, kahit langgam asar sa inyo Pati langgam na nalunod. Pati langgam na wala ng bahay. Di ba? Wala na. Tinangay nga yung natangay ng mga bahay nila dun Tapos ganyan, ang presidente sasabihin, kasalita siya ng ganyan. Yan ba ang presidente niya? Diretso tayo, mainit na yung aking nire-regla na ako Rumaragas ang baha. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizen kung saan tila tinawag na talagang mahinang nilalang si President Bongbong Marcos matapos hindi ito makasagot sa kung ano raw ang dapat niyang gawin sa mga nangyayaring dilubyo, lalo na sa pagbaha ng Bicol Region. Narito at panoorin ang full video. Mga idol naputol tuloy natin. Panoorin natin itong karugtong ng video kasi nawalan ako ng mic. Tensya na kayo mga kasardinas. At ay nangangapa pa tayo, no? Nangangapa. Ngapa. Diretso. Panoorin ang full video. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Aray. Masakit na rin ba ang ulo nyo, mga kasardinas, mga babayan? Makakita ka ba ng presidente? Sasabihin niya sa inyo, anong gagawin natin? Tuloy. My God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub mo na. Wala Diba? Bago dapat yung bagyo, nakaredy na ang mga rescuer, diba? At kung ano yung mga dapat gawin, nakaredy. Ayan, nyari kayo sa kumari ko. Mabanat na naman ang kumari ko. Mare, parang namumuti ka ngayon. Ang ganda-ganda mo, Marge. Mare ko yan, tuloy, Mare ko. Di ba ganyan na kaya nga may ahensya So anong nangyari sa mga ahensya mo, PBBM? Tulog din ba? Hindi rin ba alam anong gagawin na nabuang na? Hala, nabuang na. Kasi ito atong mga ahensya, Mare, umaasa lang sa utos ng ating Pangulo. Sabi nga ng Pangulo natin, anong gagawin natin? Hindi niya alam, lubog na mga bahay. At bubong na lang nakalitaw. Mare, anong gagawin natin, Mare? Banatan mo, Mare, banatan mo, let's go. Ayan,
ng konti sa ating ads. Ay, Idol, Shobe, okay. Ayan, no? Subscribe nyo po yan, ha? Ito yung reaction na natin. Dito tayo kumukuha ng maraming But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet on the hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. So let's all prepare. Let's just all prepare. So that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. So hindi Doesn't mean that that signal will be the same for everyone. Of course, the airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in. Nako, the worst is yet to come daw. Grabe, hindi pa pala ready, hindi pa para prepare. Diba? Sabi hindi prepare. Mga kababayan, huwag na kayong umasa. Huwag na kayong umasa. Paghupa pa ng bagyo. Hintayin pang marami pang mamatay. Marami pang magutom. Nako. Ayan. Lagot kayo sa kumare, banat ka, mare. Banat. ni PBBM, let's all prepare. Diyos mio, ngayon pa magpe-prepare. Bakit ngayon pa magpe-prepare? Pagbagyo na. Pagbaha na. Grabe. Basic yan mga lods, ha? Bagyo. Diba? Dapat kumbaga, ang hindi ko narinig, ano ang preparasyon na ginawa nila bago dumating ang bagyo? Yun! Wala kasi yan. Let's all prepare. Let's all prepare. The worst is yet to come. The worst is yet to come. So tapos, dapat bago yung sinasabi mong the worst is yet to come, dapat prepared. And joint force na ang mga ahensya, ready na. Alam nyo mga lods, ipagdasal talaga natin na hindi matiming kay PBBM yung the big one. Diba? Yan. Ayan na, narinig nyo mga kasardinas, ha? Ito, sa Bicol region pa lang yan. Paano kung matuloy ho yung the big one? Mas marami ho ang maapektuhan ng sakuna. Tapos ganyan ho ang presidente natin. Sasabihin, anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Paano kung yan parang presidente kung dumating ang the big one? Ano na mga babayan? Ha? Tuloy mo mare. Tangos ng ilong Kasi sabi ng the big one na maglindol sa Metro Manila ng sobrang lakas. Nako. Baka tsaka pa action pag tapos na, pag andyan na, patay. Our procedures seem to be in place. There are little adjustments that we have to make for the specific situation, but right now we will just have to wait for the storm to pass and see what the effects will be. They see it, again. It's mukhang maliwanag na it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much damage, the infrastructure damage from winds. It's really going to be infrastructure damage and threat to life of the flooding that's going to happen. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. At naitisodin, pati kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng kurso. Talagang mahina ka. Oo. Narinig nyo mga kababayan. Si Tatang Digong na nagsalita, no? Dapat magbigay ka ng order. Hindi yung mag-o-order ka, lubog na ang Bicol. Tingnan po yung itsura ni Pangulong Marcos. Stress na siya.
Kala niya ganun-ganun lang ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Dapat buo ang loob mo dyan. No? Dapat meron kang pangil. O, yan bang gusto niyo yung presidente? Tapos, sasabihan kayo na iboto nyo yung ganito, ganyan. Edi ka parehas niya lang din yon. Na pagka may dilubyo ang Pilipinas, hindi rin alam. Na pagkagagalaw na lang, pagtapos na ang sakuna. Ay, nako. O, diretso natin to, diretso. You do not know and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. Of course guys, magti-thank you muna tayo sa nagtag sa atin si Inday. Inday, maraming salamat sa iyo. Alam mo, ito, makita nyo, kapare ko yan. Yan, gwapo yan, ha. Pare, banat na banat. sa totoo lang, no? Ito, pag-usapan natin yan. Ilang bagyo na ba yung dumaan dito sa Pilipinas na lumubog ang iba't ibang lugar? One of the most epic. Diba? One of the most epic. So sinabi ni BBM na meron flood control na 5,500 tapos wala. Ilang araw lang lumipas, tangina, bumagyo. Lumubog ang Metro Manila. Diba? Sabi nga nila, karma is digital. Karma is a bitch. Imagine niyo taong bayan ang nakakarma. Pero sinong nakikinabang nung reason kung bakit kinarma ang taong bayan? Imagine niyo wala tayong kasalanan sa mga pagnanakaw na ginagawa nila, sa mga panggagago, panloloko ang ginagawa nila sa taong bayan. Pero dahil dyan sa ginagawa nila, sino ang nagsasuffer? Di ba mga Pilipino? There's this one post coming from Ma'am Joey. Okay. Sabi ni Ma'am Joey, may mga nilatag siyang value doon. At tinatanong niya tayo, ito ba yung value ng pera natin? Yung bahain tayo? Na bilyon-bilyon ang inaabot ang mga pinapagawa nilang mga flood control at kung ano-ano pa. There was another video na napanood ko galing kay dating Senator Ping Lacson. So, dinivulge na doon yung mga klase. Okay, klase ng usapin tungkol sa mga contracting projects ng gobyerno sa mga kontraktor na kinukuha nila. Bakit ba wala tayong sariling kontraktor ang gobyerno? Diba? Oo. Tama, pre. Bakit nga ba, mga kababayan, no? Bakit nga ba? Ito Mga kababayan, bakit ang tanong ko sa inyo, bakit nga ba wala tayong sariling kontraktor dito sa Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Alam ko siyempre ang sagot diyan. Alam ko yan. Kasi alam niyo mga kababayan, pag merong kontraktor, may bidding. Okay? May bidding yan. Siyempre nga naman, magkano bigay mo sa akin? Bibigay ko sa iyo yung project. Taasan mo pa. At ikaw bibigay ko. Ikaw bibigay ko sa iyo yung project. Ngayon, ang gagawin naman ng mga kontraktor na napili, siyempre, para kikita rin sila, tatabangan nila ang semento. Kasi nga, yung kalahati, nag-approve. Hindi na ho tayo grade 1. Hindi na ho tayo bago dyan. Pag si Tatang Digong bumalik, no? At kakayanan niya pa na maging presidente, kukuha yan ng gagawa yan ng sariling kontrakto, kukuha yan ng mismong kontraktor ng Pilipinas, yung ahensya na ng Pilipinas, no? Hindi na kukuha ng mga kontraktor, mga subcon na lang pwede. Subcon na lang ng sariling kontraktor ng Pilipinas. Meron nga ho dyan nga ho, sa papuntang Nueva Ecija. Diba, tiga Nueva Ecija ako. 1 taon lang tinatagal ng karsada, sira na. Merong mga karsada, ang gaganda pa, binubutas. Yung mga butas, pinababayaan. Yung mga pwede pandaanan at patag pa, binubutas. Ano ang meron?
Mga kababayan, ayan ang tanong ko po sa inyo. Yan ang tanong ko sa inyo. Ay, binag-iinit yung ulo ng kumpare ko eh. Pare ko, tuloy pa pare ko eh. Tuloy natin. Bakit wala? Kasi may COA, may mag-audit. Di ba? Hindi nila madodoktor yung mga pa-SOP nila na 30, 60, I don't know anymore kung magkano. Kaya nga guys, nang minsan ko na naikwento. Kami po, dati po kaming nagtatrabaho sa mga contracting year. Yan. Ano sabi ni Pare Koy? Dati siyang nagtatrabaho. Pakinggan natin. Maganda to, mga kababayan. Sa UAE. Nakaka-handle po ako ng mga government projects. Pero wala pong usapin ng SOP. Pinakamasarap actually yung katrabaho ang mga government projects. Very straightforward po sila. Ito yung mga terms nila, ito yung mga gusto nila, ito kailangan nila. Pag na-deliver mo yun, they always comply kung ano yung mga nakasulat sa kontrata. Dito sa Pilipinas, nakakatakot. If you do projects with the government, umasa ka. Busog na yung mga yan na parang mga garapata, ikaw. Sabi, alam niyo ba kasi yung garapata? Siyempre, ano bang tanong yan, Boy Sardinas? Diba, mga babayan, yung garapata? Kahit puputok na ang tiyan, nakakapit pa rin, nakasipsip pa rin sa dugo. Yun ang sinasabi ng kumpare ko, parang garapata. Sige, pare ko, ituloy mo yung garapata na yan. Hinahabol mo pa yung mga pera na kailangan bayaran sa ng gobyerno. Now, going back dito sa mga desisyon ni BBM, napapatanong tuloy ako, ano kaya ang ginawa nito ng Yolanda? 'Di ba? Sobrang bida-bida siya tungkol doon. O ngayon, anong pinagkaiba ng Yolanda at nangyayari ngayon sa Bicol? Sabi ko nga putang ina, parang kailan lang nakipagkamayan sa'yo sa Mama Lenny. Tapos, yan yung sasabihin mo sa mga taga Bicol. Ihintayin na lang natin umupa ang bagyo before tayo gumawa ng paraan kung Ganyan bang presidente naman ang mangyayari sa Pilipinas? Aba, mga kababayan. Ganyan ba? Dapat, alam nyo, bago pa dumating ang sakuna, nalalaman natin parating ang bagyo, dapat ready na agad. Hindi yung party-party people. Ayun na diretso. Paano natin marirescue? Masasaayos? I don't know. Anong naantay mo? Bakit kailangan mo antayin matapos yung bagyo? When in Ay, nako. Alam nyo. Sino hindi nasakit sa ulo sa video na to? Bakit kailangan pagpatapos ang bagyo? BBM, hindi naman ikaw yung pupunta ron. Mag-uutos ka lang. Kailangan ng command ng commander. Nandiyan kayo nakaupo dyan sa Senado. Bangayan kayo ng bangayan dyan. Meron ng problema sa Pilipinas. Yan pang inuuna nyo. Upo kayo ng upo dyan. Bago nyo pag-usapan ng mga problema na yan, unahin nyo muna yung may sakuna. Unahin nyo muna ang nagugutom. Unahin nyo muna yung wala ng bahay. Anong gagawin nyo dyan? Pag natulungan nyo, nabigyan nyo 5 kilong bigas, balik na naman kayo sa Senado. Barat na naman kayo dyan. Ganyan ba? Kung si Tatang Digong yan? Nako. Grabe ng baka pumunta pa tong si Tatang Digong. Baka pumunta pa siya doon. Ikaw. Andiyan ka nakaupo. Ano mga pinag-uusapan nyo? Mga isyo. Marites. Ay nako, Diyos ko. Ito, yari ka sa kumpare ko. Pare ko, tuloy. In fact, habang bumabagyo, may mga tao, may mga kababayan tayo sa Bicol na nagsasuffer.
Huwag na nating isipin yung mga able body kung gusto mo eh. Isipin na lang natin yung mga old age, mga bata, mga PWD, mga buntis. Diba? Para yan ang sabihin ni BBM. Oo nga, kinancel mo yung mga lakad mo, mga meeting mo at kung ano-ano pa. Pero kung tutuusin, mas parang maganda pa na umattend ka na lang sa mga meetings mo. Nandyan ka man, wala ka rin silbi. Yeah, well, we just follow our regular procedure. Ano? Nandyan ka man? Para wala ka ng silbi. Ha! Ano ba to? Ano ba to? Ito na ang pangalan to? We take down the power when it is not safe. Hindi marunong maging presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. Ipagdasal natin ang Pilipinas. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, yan, mga kababayan. No? Okay. So, nakita nyo naman, ha? Ipagdasal natin ang Pilipinas. Yun yung sabi ni VP Sara. At ay, ito, makita ko sa inyo pa rito, yung kalsada ang binahad dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kanina. Puntahan po natin ngayon ang ating kasamang si Liza Aquino para tingnan po ang sitwasyon sa kailangang i-rescue. Sa mga pinakahuling ulat, nasa 14 na ang namatay sa pananalasa ng bagyo, karamihan dahil sa pagkalunod. Nagkaroon din ng lahar flow mula sa Mayon Volcano dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Naglandfall ang bagyong Christine kaninang madaling araw sa Divilacan, Isabela. Ilang bahagi ng Hilagang Luzon nasa ilalim na po ng signal number 3, kasama dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Ifugao. Tuloy-tuloy po naming minamanmanan o binabantayan ang pananalasa ng bagyo habang tinatahak ito ang hilagang parte ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, damang epekto ng bagyong Christine sa Quezon City. Ilang kalsada ang binahad dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kanina. Puntahan po natin ngayon ang ating kasamang si Liza Aquino para tingnan po ang sitwasyon sa Quezon City. Liza, magandang umaga. Ano ang sitwasyon dyan ngayon at may mga pagbahaba na nangyayari ngayong madaling araw? Paulan na umaga, Tito Jeff, nandito ako ngayon in particular. Unahin po muna natin no, sitwasyon dito sa Araneta Avenue sa Quezon City. At kanina madaling araw, umabot nga po hanggang Bewang ang baha dito sa particular na bahagi ito. Isa nga sa flood-prone area dito sa lungsod. Pero ngayon nga po, humupa na ang baha dito sa area. Sabihin po natin na below gutter na rin ang naipong tubig dito. Pero hindi pa rin po madaraanan itong bahagi ito ng kalsada sa mga kadalasan pong bumabaybay dito. Abiso po sa inyo, hindi ito madaraanan sa mga oras sa ito. Jeff, dahil ngayon makikita nyo sa akin likuran na 3 truck dito po sa Araneta Avenue na tumirik matapos nga nilang subukang lusungin yung baha kaninang madaling araw. Dito, unahin natin nasa unahan, no? Ito nasa pinakagitna, si Alder ay nakausap natin at papunta siya dito sa area ng Masang lugar na ito, mag-aalas 2 kanina madaling araw, pero tumirik siya. So tumirik siya sa gitna, Jeff. Ngayon, makalipas ang ilang minuto, enter naman po natin, enter frame itong pangalawa po dito sa ating mga truck dito sa area ng Araneta Avenue. Galing naman po siya ng Santa Rosa, Laguna at magde-deliver naman ng biscuit dito sa may Ilocos Norte. Ngayon, ang problema po dito, tumirik din siya dito sa lugar na ito kung saan po nakaparada ang isang truck. Nagkaroon sila ng kaunting sagian dito sa lugar, hindi na sila nakausad. Makalipas naman po ng isang oras, ito na naman po ang pangatlong truck sa aking likuran. Ito yung kulay asul. Yung harapang bahagi ng truck, hindi ko pa siya nakakausap ngayon at hindi natin alam kung paano nangyari itong sitwasyon. Pero ayon sa MMDA, sinubukan niyang iwasan itong 2 truck sa gitna ng Araneta Avenue. Yung problema nga po natin dito, akala niya makakalusot siya, pero ito nga po, may poste tayo dito
hindi siya makausad at itong nang nangyari na out of balance, nagkasagian na po itong tatlo. Ginater niya. Oo, ginater niya mga kababayan. Hindi niya nakita, siguro sa lalim ng tubig, may poste. Oo. Ayan. Mga ano na yan mga katok na yung makina na yan kasi pinwersa nila yung baha. So, gastos na naman. So, ayan mga kababayan, ito lang muna yung ating update. No? Ito yung ating update sa ating bagong pagbabalik sa ating pagre-reaction. Paki-suporta po ang mga Banateros Brothers. No? Sa kanila po tayo nagsimula. Kaya, pasensya na po, talagang medyo komedyante rin ako talagang mag-content. So, sana hindi kayo nabuboring dyan. At sana susupport nyo pa rin po yung ating mga video. At na-stress ako sa video na to. Na-stress ako sa ating vlog. Kamusta na kaya? Meron na kayang tumutulong ngayon doon sa kababayan natin ng mga inanod? Ang dami na ho palang namatay, 13, 14. Sana hindi na ho madagdagan yan. Alam nyo mga babayan, kung maagap ho ang mga kinauukulan, wala hong mamamatay nating mga babayan. Alam niyo naman, parang pinikula ho ito. Kung kailan tapos na ang barilan, saka darating ang mga pulis. Tulad ng sabi ni BBM, pag natapos na ang baha, saka na sila tutulungan. Ala na. Baga sa aanin pa ang damo, patay na ang kabayo. So yun mga kababayan, maraming salamat po. Sa ulitin po ulit. At kung hindi ka pa naka-like and naka-subscribe kay Boy Sardinas, pa-like nyo naman. Pa-subscribe naman. Pakilambing naman. At kung gusto nyo ako nakikita sa ganitong mga way ng aking pag-reaction, ay maraming salamat po. At sa mga new subscribers natin, 300 plus, maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta ng mga kaibigan natin, mga Banateros Brothers. Boom! Thank you po. Bye-bye.